Inabangan na rin ang pagdating ng mga bagong motor ng Honda sa Pilipinas, gaya ng Honda PCX at ang ilalabas daw ngayon na Honda ADB 160 2025 model. Pero isa rin sa mga inaabangan pang motor ngayon ay ang pinaka masasabi mong magandang motor pa ni Honda na mas magi-stand out sa marami, na kahit itapat mo na sa mga bagong motor ngayon ng Yamaha na NMAX at Aerox 2025 model, ay hindi pa rin daw ito mauungusan sa sobrang ganda. Ang bagong motor ay naglalaman ng mga makabagong specs and features, magandang pormahan, matipid kumonsumo at may kalidad na aasahan. Yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigyan mo like, subscribe button, pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ngayon taon din daw posibleng dumating sa bansang bagong Honda PCX 160 2025 model. Kasunod nito ay dumarami na rin ang mga rumors at espekulasyon tungkol sa paglabas din ng bagong ADB 160 2025 model. Pero bukod pa doon ay may isa pa palang modelo si Honda na sobrang ganda ngayong bilhin kung sakali mang makakarating sa bansa natin, ang bagong Honda Forza 125 2025 model. Ang Honda Forza ay nilabas sa tatlong klase na pagpipilian, gaya ng pinakamataas nito na Forza 750 na sinundan ng 350cc displacement at ang pinakabata nito na 125cc engine. May mabalking pormahan at isang maxi scooter na katangian, dalang pinakamahusay at magagandang klase ng mga kagamitan nito na inilagay ngayon sa bagong modelo. May bagong malinis na itsura na sinamahan ng LED light, DRL, twin LED headlamp, LED tail lamp at mga turn signal lamp indicator. Ang kakaibang instrument meter panel gauge nito ay mas nakakainganyo ngayong gamitin dahil mas nakakaaliw ang mga animation at function kasama ang mga notifikasyon at mga sign na lumalabas dito. Isang LCD type display instrument cluster na maraming access gaya ng water temperature gauge, odometer, dual trip meter, average fuel consumption, clock at oil changer indicator. Ang mga makikita mo dito na mas moderno pa raw ngayon kung ikukumpara sa dati at ilang mga kasabay nito. Meron din daw ito ngayong bagong connectivity sa gadget na Bluetooth na parang road sync ng Honda PCX ngayon, na kung saan ay pwede mo nang i-connect ang cellphone mo para magkaroon ka ng access sa ilang mga notifikasyon at maintenance recommendation nito. Ang bagong road sync ay sinamahan ng mga music at audio visuality kasama ang navigation system para sa dagdag na access. At ang maporma pang bahagi ng motor gaya ng mga naglalakihang mga fairings nito at napaka-bulky na hugis na sinamahan ng matataas at adjustable na windscreen na nagpapaganda sa aerodynamic. Meron din itong upside down telescopic fork front suspension, dalawang rear shock absorber na may kasama ring coil spring. Hindi man masyadong halata pero itong scooter ay magagamit mo rin kahit sa mga off-road condition, na may kasamang mga tires na nakadesenyo na rin sa kahit sang mga kalsada. At dalawang malapad na ventilated disc brake sa harap at likod na gulong nito, na may kasamang dual channel anti-lock braking system, at nilagyan na rin itong motor ng isang traction control para mas mapanatili ang balancing pagmamaniobra. Nilagyan din ito ng USB port charging system na may kasama namang malaking bulsa sa harap at isang malaking underseat compartment storage para lagayan na rin ng ilang pang mga gamit. Pinapagana itong modelo ng mapagkakatiwalaang makina ng brand na 125cc engine displacement, naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam at bore-in stroke size na 53.5mm by 55.5mm at compression ratio na 11.5:1 na nakakabit sa isang CVT type transmission na kayang gumawa ng 14.7 horsepower at 8,750 revolution per minute. Habang ang maximum torque ay nasa 12.3 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Nilagyan na rin ito ng isang ESP Plus engine technology na nagpapatipid ng fuel economy. Bagamat mabalki at napakabigat na klase, kaya pa rin itong umubos ng 1 litro sa loob ng 50 kilometro. May fuel tank capacity na 11.5 liters. May kabuuang bilis din itong nagagawa na umaabot sa 110 km/h. Meron itong 15-inch front tire size at 14-inch naman sa likurang gulong. At nilagyan ng makakapit na preno na may sukat na 256mm sa front na may tunisin piston caliper, single disc,
at rear brake naman na 240mm single piston caliper brake. Nilagyan din itong modelo ng isang idling stop and start system, navigation system, hazard lamp, pass switch, side stand kill switch, smart keyless ignition na may anti-theft alarm system at answer back key system. May dagdag pang kaginhawaan sa pamamagitan ng isang malapad na upuan at dalawang side step board para sa maganda at komportableng posisyon ng pagkakaupo. Tumitimbang itong Honda Forza ng 164 kg at kayang kumarga ng bigat na 180 kg. May seating height ito na 780mm at may estimated price mula sa 250,000 pesos hanggang sa 260,000 pesos kung sakali man darating na sa Pilipinas. Well, para mas maitimbang mo kung ano talaga sa mga itong maganda, ilalagay na rin natin ng features ng Honda PCX125 at ng PCX160. Isa sa pinakamabentang motor ng brand na Honda sa Pilipinas ay ang Honda PCX160. Pero ngayong taon ay nagkaroon na ng panibagong update at makabagong features, mga connectivity, safety and security. Ngayon ang 2025 model na PCX na inilabas na sa bansang Indonesia. Pero bukod pa dyan, lingid sa kalaman ng marami, itong Honda PCX ay may panibagong pagpipilian pa pala na klase para sa mga rider na hindi naman issue ang bilis at arangkada ng motorsiklo na kontento na sa kung ano ang meron sa performance nito. Basta may magamit lang ng motorsiklo sa pang-araw-araw na wala nang hahanapin pa. Ang bagong Honda PCX 125 2025 model ang motor na bagay sa'yo. Ang nakababatang kapatid ni PCX 160 na lumabas lamang din ngayong taon. At actually, sa mga hindi nakakaalam, sa 125cc na PCX, ito ang pinakapopular ngayon na bersyon ng maxi scooter sa bansang Europa. Kumpara sa kasalukuyang 160cc displacement, kasi mas marami daw itong advantage hindi lamang sa performance kundi maging sa ilang mga modernong aesthetics. Unang-una, meron itong mga preno sa harap at likod na naka-disc type na may kasamang dalawang piston caliper, single disc type na may sukat na 220mm sa front at single piston caliper na may 220mm size din sa likuran. Habang ang mga suspensions nito ay ginamitan ng 31mm telescopic fork sa front suspension na may 89mm travel at rear suspension na may twin shock with coil spring na may reserve tank at 95mm travel. Meron itong makapal na gulong at malagkit na may kabuang sukat na 14-inch at rear tire size na may 13-inch naman na parehong may 5-spoke cast aluminum wheels. Pagdating naman sa engine nito, ang makina nito ay pinapagana ng 125 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at 4 valves. At may kasama pang ESP Plus engine technology na nagpapaganda palalo ng performance, ability, sounds, dragging at fuel economy nito. Nilagyan din ito ng liquid-cooled na cooling system, program fuel injected type na fuel supply system at may compression ratio na 11.5:1. May boring stroke size ito na 53.5mm by 55.5mm at kayang makapag-generate ng maximum output na 12.5 horsepower at 8,750 RPM at 11.7 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. Sa pamamagitan ng CVT type na transmission ay nakakagawa ng sapat na bilis para pamahalaan ng pang-araw-araw na pagsakay. Sa average speed nito na umaabot ng 110 km/h. Kaya naman para sa mga rider na mas pinapahalagahan ang ganitong klaseng ability ng motor, hindi yung performance ay mas bagay ito sa iyo. Bukod pa dyan, ang fuel tank capacity nitong motor ay tiyak na malayo-layo na rin ang mararating. Kasi meron itong laman na 8.1 liters at kaya nitong kumonsumo ng 55 km/liter. Ang Honda PCX 125 2025 model, pagdating naman sa external na disenyo, sa bago nitong bersyon ay mas nagmukhang mas nakakaengganyo. Kasi bakit? Mas marami itong makantong anggulo, malabrusko pero na-retain pa rin ang dati nitong jet ski na disenyo. Katulad lamang ito ng itsura ng sa 160cc na inilabas ngayon sa bansang Indonesia. Isang touring maxi scooter na naghahatid ng makabagong specs and features. Hindi masyadong mahahalata sa una
Pero nakakapagtaka lang kung bakit ginawang fully covered na ang handlebar nito. Well, much better na rin siguro para magbago nga ang kabuuang disenyo na parang katulad ng sa Yamaha NMAX at Bergman. Ngunit pagdating naman sa ilan pang mga features, hindi pa rin nawawala sa motor na ito ang maluwag na underseat compartment storage na ngayon ay mas pinaluwag pa. Meron itong sukat na 31 liters at meron itong mga bulsa sa harapan para sa additional storage. Sa harap at may kasama na rin itong USB Type-C na charging port system. Ang parehong mga ilaw sa harap at likod nito kasama ang mga turn signal light indicator ay mga naka-LED type na klase. May bagong disenyo rin ang headlight nito na may mas pinanipis na daytime running light kumpara sa dati. At makabagong disenyo din ng rear combination lamp system. Ang Honda PCX125 ay may mga additional pang features na bago lang din, gaya ng tinatawag na Road Sync phone connectivity na kung saan pwede mong i-connect ang phone mo dito sa application na kung saan nilagyan ng navigation system at pwede kang mag-play ng music. Napakalinaw ng visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel nito. Bagay lang din sa fully covered handlebar nito at mas nagmukhang maxi scooter ang disenyo. Ilan pa sa mga features ng Road Sync para mas malinaw lang din ay may mga menu ng navigation na may kasama pang additional na buton para sa function nito. Pwede mong mamonitor dito ang performance analytic, maintenance recommendation, kasama na ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo. Once na nakakonect ka na sa app nito, ay magpa-pop up na rin ang anumang alert sa cellphone mo sa mismong TFT display na meter panel gauge nito. Ang Road Sync app na ito ay napaka-accessible pa na nagbibigay din ng mas maraming information sa rider na kung saan dito ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling maiset mo na ito. Lalo pa itong magiging convenient kung may mga intercom ka na ginagamit na kung saan maririnig mo na lang ang mga sound kung saan itutukoy ang direksyon na mas ginawang komportable palalo sa mga naghahanap buhay. Lalo na sa mga angkas. Nilagyan na rin ito ng built-in hazard lamp system, naka-smart keyless entry na may kasamang answer back at anti-theft alarm system, at ng side stand kill switch. Para mas kumpleto ay sinamahan pa ng mga advanced na safety features itong bagong Honda PCX125 2025 model na magliligtas sa atin sa anumang alanganing sitwasyon, kabilang ang pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system. Nagpiprevent sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking at nagpiprevent din sa mga pagkaskid ng gulong sa oras na magpipreno sa mga madudulas na kondisyon. Nilagyan pa ito ng HSTC o Honda Selectable Torque Control na gumagamit ng sensor para mamonitor ang bilis ng ikot ng mga gulong sa harap at likod, na nag-a-adjust din ng engine power at nag-a-apply ng mga brake para maiwasan ang pagkaskid ng gulong, na kung saan yan din ang purpose nito. Itong Honda PCX125 ay ginamitan din ng chassis frame na tubular steel at underbone, isang matibay na metal na hindi ganun kabigat, na may nakadikit na matitibay na suspensions, brake tires at complete body fairings para sa mas compact na paggamit sa loob at labas ng syudad. Meron itong ground clearance size na 135mm at seating height na 763mm. Ang wheelbase size nitong motor ay nasa 1,315mm at tumitimbang itong Honda PCX125 ng 134kg. Nagkakahalaga ito sa European market sa halagang estimated price na 222,000 pesos. Yan ay estimated pa lamang kasi maaaring magmura yan kung sakaling dalhin man ito sa Pilipinas. Sa wakas ay inilabas na rin ng Honda motorcycle brand ang kanilang bagong update na Honda PCX160 2025 model. Ito ang magiging katapat ng Yamaha NMAX Turbo 2025 model sa maxi scooter segment ngayong taong ito, na kung saan inaasahan na rin ng marami ang pagdating ng mga scooter na ito dito sa bansa. So ano nga bang meron sa bagong modelong ito? Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia sa tatlong klaseng variant na pagpipilian. Una, ang CBS version
Ang pangalawa ay ang ABS version at ang pangatlo, ang pinakamaganda sa lahat ay ang Road Sync version nito na pinaka-top variant sa PCX 160 2025 model. Itong Honda PCX mga kaibigan, kung papansinin ang panlabas na disenyo nito ay na-redesign ng frontal face nito. Ang dating makapal na V-shaped daytime running light ay pinanipis at nagkaroon ng kaunting muscular front design at mas naging makanto. Ang aerodynamic ay mas tumalas ang hugis, pero sa overall looking, ang disenyo ng kabuang body nitong scooter ay katulad pa rin naman ng previous model. Ang PCX 160 2025 model ay nagkaroon din ng handlebar na fully covered na parang itinulad ngayon sa Yamaha NMAX Bergman Street sa dating naka-naked handlebar. Meron itong dual headlamp na reshape at nagkaroon ng kaunting angas. Maging ang windscreen protector nitong motor ay nabago rin. Bago rin ang disenyo ng rear combination lamp system sa dating cross shape. Ngayon ay may bagong disenyo na single street LED taillights, mas pinanipis mula sa dati. Pagdating sa comfort, accessibility, convenient, performance level, siguradong wala ka nang hahanapin ngayon sa Honda PCX 160 2025 model. Nilagyan pa rin ito ng HSTC Honda Selectable Torque Control o yung tinatawag na traction control system nito, na kung saan pumipigil sa pagkadulas ng gulong sa likuran habang bumibilis ang takbo at pag-ikot nito sa pamamagitan ng pagkontrol ng torque sa makina sa kada arangkada ng throttle. Kaya naman kahit may daan mo ito sa kahit anong kondisyon ng kalsada, mababato at madudulas na klase, ay maliit ang tsansang sumemplang ang motorsiklo sa mga ganong klase ng kondisyon. Kasama ang signature na idling stop system ng Honda ay ikinabit din sa bagong modelong ito. Ang pansamantalang paghinto ng makina sa oras ng mga trapiko ay tumutulong na mapigilan ang consumption sa gasolina habang nakahinto ang motor. Bukod pa dyan, ang lahat ng mga ilaw nito ay fully LED type na naklase. May built-in hazard lamp system at built-in passing light switch system. Nilagyan din ito ng mga console packet na may kasamang USB Type-C charging port system, kasamang mas pinalawak na underseat compartment storage nito. Mula sa dating 30 liters, ngayon ay 30.4 liters na. Pagdating sa makina, ang bagong PCX ay pinapagana pa rin ng 156.9 cubic centimeter na displacement capacity o 160cc. May kasamang single cylinder 4-stroke 4-valve single overhead cam, liquid cooled type at program fuel injected type na klase. Ito ay nakakonek sa isang automatic CVT type transmission na kayang gumawa ng 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at compression ratio na 12.0:1. Pagdating sa performance na yan, tiyak na aabot pa rin sa 125 km/h ang magagawa nitong bilis. Meron itong malaking fuel tank capacity na 8.1 liters at kumukonsumo ng 45 km per liter. Itong 2025 Honda PCX 160 ay may kabuang bigat ngayon na 132 kg. Meron itong seating height na 764mm at ground clearance size na 135mm. Ang instrument meter funnel gauge ang isa sa mga highlights nitong bagong modelo. Di lang sa na-reform na bagong disenyo, hugis at makabagong features nito ay naglalaman din ng mga makabagong connectivity na tinatawag na Road Sync phone connectivity, na kung saan pwede mong i-connect ang phone sa app na may kasamang navigation system at pwede ka ring mag-play ng music. Very clear ang visibility kasi naka-TFT display na rin ang instrument meter panel, na bagay sa fully covered handlebar at mas nagmukhang maxi scooter ang datingan. Ilan pa sa mga features nitong Road Sync ay ang mga menu ng navigation na may kasamang additional buton para sa TFT display. Pwede mo ring i-monitor dito ang performance, analytics, maintenance recommendation kasama ang message at call alert na nanggagaling sa cellphone mo kapag nakakonect na ang gadget mo rito. Ang Road Sync app na ito ay napaka-accessible at nagbibigay ng maraming impormasyon sa rider, kung saan dito sa screen ay makikita mo rin ang real-time direction na may kasamang audio sound na mag-guide sa'yo sa mga direksyon na pupuntahan mo kung sakaling naiset mo na ito. Kaya bagay na bagay ito sa may mga intercom para kahit pakikinggan mo na lang ang sounds at kung saan itutukoy ang mga direksyon. Nagawang mas komportable palalo sa mga naghahanap buhay gaya na magdi-deliver, rider at angkas o grab rider. Ang PCX 2025 model ay nakakuha rin ng makabagong disenyo ng suspension system nito.
Pagdating sa rear suspensions, ang dual shock absorber ay sinamahan ng pressure canister or sub-tank ngayon. Ang front telescopic fork suspensions nito ay nagbibigay rin ng balancing pagtakbo sa kahit anumang kondisyon ng kalsada o maidaan sa mahahams na lugar. Ang makakapit at malagkit na mga gulong nito ay may kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R14 at rear tire size na 130 by 70 R13. Ang front and rear wheel nito ay pareho ng mga naka-disc type na braking system na sinamahan ng anti-lock braking system na para sa pagpapabuti ng mga biglaang pagpipreno. Ang madulas na kalsada ay pinapanatiling makapit sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Makapit na preno, malagkit na gulong na may kasamang matitibay na klase ng suspensions at mga bagong safety features na pangkaragdagang kaligtasan sa bawat arangkada sa ibabaw ng kalsada. Kaya naman ang bawat biyahe, umulan man o umaraw ay siguradong makakawalan ng takot sa mga sasakay sa Honda PCX 160. Inilalabas pa lamang ito sa bansang Indonesia na may kasalukuyang estimated price mula sa 120,000 hanggang sa 152,000 pesos. Ang Honda PCX 125 2025 model. Halos kasabay nitong inilunsad ang big brother nito na 160 Honda PCX na bagong update ngayong taon sa bansang Indonesia. Itong Honda PCX 125cc ay in-update sa European market na kung saan ay may mas mababang capacity lamang ng makina na 125cc sa engine. Gaya ng mas nakatatandang modelo nito, ito ay nilagyan din ngayon ng makabagong disenyo sa front face design na mas naging makanto ng kaunti at bagong hugis ng daytime running light at mas pinanipis naman kumpara sa dati. Ito ay may dala rin mga modernong amenity katulad na lamang ng road sync na inilagay din sa 125cc na modelong ito. Ang bagong features nito ay makikita lamang sa range topper na premium variant ng modelo. Ngunit ordinaryo pa rin naman ang makikita sa ilang mga low-end variant nito. Ang Road Sync new features ng PCX ay isang bagong connectivity na kung saan pwede kang makipag-communicate sa pamamagitan ng call alert na lumalabas sa instrument panel habang nakakonect ang cellphone gadget na mas nagpadali sa pang-araw-araw na gamit sa rider ang makabagong features na inilagay sa modelong ito. At dahil dito ay pwede mo na ring mamonitor ang ilang mga maintenance recommendation ng motor gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance, GPS tracking at GPS map. Bukod pa riyan ay intact pa rin sa modelong ito ang ilang mga nakasanayan ng features nito. Gaya ng capacity ng makina nito na 125cc displacement na may kasamang single cylinder 4-stroke at 4 valves na nakakonekta sa isang CVT type transmission na kaya magpalabas ng 12 horsepower at 12 Nm ng torque na gumagawa ng average speed na umaabot ng hanggang sa 110 km/h. Meron din itong fuel tank capacity na 8 liters at kumukonsumo ng 45 to 49 km/L. Ang nabago rin sa modelong ito ay ang USB port charging system na dating Type A ngayon ay Type C na. Binago rin ang dating naked handlebar na fully covered na ngayon at mas pinalaki rin ang underseat storage para sa mga ikakarga. Itong PCX 125 2025 model ay nilagyan pa rin ng mga safety features gaya ng anti-lock braking system at HSTC o Honda Selectable Torque Control ng Honda na parang traction control. Nilagyan din ito ng idling stop system, side stand engine kill switch, hazard lamp system at smart keyless entry na may kasamang answer back key system at anti-theft alarm device. Ang PCX ay nananatili pa rin sa body configuration nito na touring maxi scooter na kayang sakyan ng 2 tao na komportable sa pamamagitan ng malapad na pillion seats nito. Ang Honda PCX ay nilagyan din ng matitibay na klase ng suspensions gaya ng sa dati, isang telescopic front suspensions at dual shock absorber na may coil spring para mas ma-maintain ang stability. Ay sinamahan din ng makakapal na klase ng gulong na naka-tubeless tire at alloy wheel na mags. Meron itong front and rear disc type na klase ng braking system at sobrang mapagkakatiwalaan lalo na sa mga emergency braking procedure. Ang PCX mula sa dating disenyo ay nananatili pa rin may magandang aerodynamic at nananatiling number 1 sa puso ng Honda motorcycle lover. Itong Honda PCX 125 2025 model ay inilalabas pa lamang din sa European market na kung saan ay nagkakahalaga
sa estimated price na 200,000 pesos.